Sa isang lugar sa QC, dito namin natagpuan ang isang matandang Becky na ang pangalan ay Cherry. Siya ay 45 taong gulang at kasalukuyang may kinakasama. Itinataguyod niya ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan ng pagtitinda ng almusal sa loob ng 30 taon. Ang kanyang mga magulang ay nakatira sa probinsya. Ngunit sa kabila ng distansya, hindi ito naging hadlang upang siya ay magpatuloy na lumaban. Dala-dala ang inspirasyon at pagmamahal na makaahon sa kahirapan. Ano pong pangalan niyo? Jerry. Eri. Ano po yung pinagkakabalan niyo sa buhay ngayon? Nagkabalaan ko. Ito, Opo. magluluto. Ito po yung work niyo ever since. Yes, mula noon pa. 15 pa lang ako. Dito na ako tumanda. Pwede niyo po bang makwento sa amin yung tungkol sa pagkabata niyo hanggang sa pagkalaki niyo? Mga istorya yan. Hindi, yung kahit yung short lang po. Ah, pagkabata ko. Opo, yung mga happiness lang na important. Happiness, wala akong happiness. Hindi ko na-enjoy yung pagkabata ko. Puro trabaho eh. Pero ano po, kailan niyo po naramdaman na parang may kakaiba po sa inyo na hindi po kayo katulad ng iba, na hindi, I mean, like, Sabi ko na nga eh. Sige, ano. like po, na parang hindi po yung normal na na attraction po sa ibang tao. Naramdaman. Opo. Nung bata pa ako, naramdaman ko yun. Mga ilang taon po kayo kaya nun? Mga mga 7 taon. 7 taon. Tagal na. Ilang taon na po kayo ngayon? 45. Tagal na rin po. 45 na ako ngayon. Po kayo nag-come out sa pamilya po na hindi po kayo na, lalaki po talaga yung gusto nyo, ganun. Matagal na rin. Bukta naman eh. Mga 7 taon ako, ganun na. Ay, alam na po nila. Oo. Alam nga ng magulang. Nakahalata na rin po sila. Oo. Pero hindi po kayo like nagsabi sa kanila na ganito. Ay, hindi. Eh, hindi po. Naramdaman na lang yun. And tinanggap na lang po kanila. Yes. Elementary. Bata pa ako, ganito na ako. Ano po, may naging partner po kayo nung... Marami na. Marami. Partner ang bibilangin. Diyos ko. Ay, Ilan ba partner gusto mo? ano Ilan din ba po partner ba yung gusto siya? mo sabihin ko? Marami na. Marami na. Mga... Siguro 10 na. Kamusta naman po yung experience po? Experience? Sa mga Naging partner niyo po. Mahirap. Sakit sa ulo. Stress ka lang. Ngayon po, meron po kayo ngayon partner. Meron, yung dati ko, nagkabalikan kami. Ay, nagkampak pa kayo. Trabaho Gano'n na po siya. kayo katagal ngayon? Ay, hindi pa kami nagtagal. Kailan lang kami? Siguro mga 2 buwan kabalikan. Fresh pa lang po. 3 years kami naghiwalay noon. Yun. Tapos nagkabalikan po kayo. Sa buong buhay niyo po, puro lalaki lang po talaga yung naging partner niyo? Or Siyempre naman. Lalo naman babae. Kasi Oh, talaga. lalaki talaga yung gusto. Wala talaga iba. Siyempre. Sa ano niyo po ba? Sa as your life po na as a gay, may ano po ba kayo? May negative impact, ay may negative na nangyari po sa ano niyo, sa buhay niyo po? Bagay na na hindi po sang-ayon sa inyo yung mga tao, ganun, mga experience po na ganun. Ay, wala naman ako na anong ganun. Ano naman? Masaya naman. Wala naman akong narinig ng mga kakaiba. Wala. Okay lang. Okay naman po. Normal lang naman po. Wala naman ako naman ng panlalait. Wala. Walang bad experience po sa Wala. kanila.
Mostly, mga good po, good Good side. ano lang lahat. Pero aware po kayo na yung iba pong, yung ibang LGBTQ plus po na. Yes. Pwede po namin malaman kung ano pong preference nyo sa isang gender. Sa isa, Gender po. wala naman. Kung ano Ano lang, gay mga po, kung ano po, gay po, pansexual, or Opo. bisexual po kayo. ano talaga ako, bye. Bye. Bye, sis. Pero yung na-attract po kayo sa both girl and boy po. Boy lang talaga. Boy lang talaga. Pero you consider yourself po as a bi. Yes. Hindi man nakaranas si Jerry ng masamang pagtrato. Mulat naman siya sa pang-aabuso na nangyayari sa mga katulad niyang miyembro ng LGBTQ+ community. Katolik, pati po yung pamilya niyo. Yes, katuloy po ako. Buti po hindi po kayo nakaranas ng bullying sa school kasi marami po yung mga students na nakakaranas po. Bully-bully. Opo. Kung sa awa ng Diyos, wala naman. Okay naman ang naging ano ko. Okay naman po yung experience niyo so far. Wala naman akong gano'n na naranasan. Surrounded din po ba kayo ng people na part din po ng LGBT community? Ha? Surrounded din po ba kayo ng people na part din po ng LGBT community member? Mayroon akong mga kaibigan, marami. Minsan nga pupunta kami, oras na may meeting. May meeting kami. Mga LGBTQ. May patawag, pag may ayuda, gano'n. Grocery. Nakakatanggap ito pa. Kaya obligado ako magtinda araw-araw. Kasi kung hindi ka magtinda araw-araw, saan mo kukunin pambayad mo? Diyan din kinukuha. Ano sabi? Siya po ba yung... Hindi siya yun. Ay. Mag-ano po ba kayo? Sa isang bahay po ba kayo ng partner niyo kasama? Live-in po kayo. Ando siya ngayon, may trabaho. Ano pong work niya pala? Niya? Opo. Ano, mekaniko. Same age lang din po kayo. Ay, hindi. Mas bata siya sa akin. 41 lang. Ay, 41. First. Ano siya? 21. 21 lang yun. 45 ako. Pero wala, may Di ba malaman. tagal na kami, ano no? Nagkaiwalay lang kami. Tagal na rin po kayo yung hiwalay niyo. Nagkaiwalay kayo mga sa loob ng 3 years. 3 years. Ay, so bata pa po talaga siya. Bata pa siya nagkita. So pag nag-aaway naman po kayo, sino pong nanunuyo? Ano, Nuyo? Opo. Ako! Ay! Siyempre, matanda ako, bata ko yun. Eh, siyempre, ano mo yung bata pag isa ano yun talaga. May ano yun. Nag-aaral naman po siya. Ay, hindi na. Tatrabaho mo Gusto niya talaga. pong pagpatuloy yung pag-aaral. Tinanong ko na yan siya, parang ayaw na yata mag-aral. Tamad na. Tamad na. Kasi may work na rin po kasi Kumikita na rin kasi siya, kaya naman po gano'n. yung buhay niya. Kaya hindi, pag nag-aaral siya, wala naman kusuporta sa kanya. Pero, Hindi ako legal lang. po kayo both side. Both side, wala na kasi magulang yun. So, bali, kayo na lang po talaga. Kami na Oo, sa Kayong dalawa na kasama. Wala na yan siya, tatay, patay na. Parang adapt lang yan siya eh. Adapt siya lang siya ng tatay-tatayan niya, ipatay na. Hindi nga niya nakita yung magulang yun. Iniwan na lang siya basta doon sa nag-ampun sa kanya. Ampun lang na yun siya. Hanggang sa ganyan, may kaedad na siya. Hindi niya pa nakikita magulang niya. Tunay. Pero sa side niyo po, ng parents niyo, kilala naman po siya. Ay hindi kasi nasa probinsya magulang. Hindi pa kami nakakapunta doon. Pero may balak naman po kayo pakilala siya. Oo, kung gano'n, sasama siya. Kasama siya. Hindi. Okay lang. So, paano po kayo nagkakilala? Ay, Pakilala. Kasi yung dating inuupahan ko doon sa kabila sa site sa Muñoz,
Inupahan ko doon. Bali, ang may-ari nun, yung tatay-tatayan niya. Inupahan kong bahay. So, Tapos, doon kang kakilala. Doon na po kayo parang unang nagkakilala. Bahay din nila yun. Tapos nagkamabot. Oo, yun na yun. Sino pong nanligaw kayo? Ha? Ano yung nang inibig? Parang wala, no? Parang ganun lang. Parang nagkaibigan lang muna. Parang wala naman ligaw nangyari. Parang ay, sorry. Oh. Parang wala lang. Parang nagka-ilaban lang. Yun na agad. MU na agad. Ganun lang. Inyo na agad. Tapos, diin kayo nagbubalan. Ikaw po yung unang nagkamabot sa kanya. Kagusto. Una mo siya. Bayad. Hatak. Bayad. Dalawang kayo na inti. Na-curious po ako kasi maano yung age gap niyo po, di ba medyo malaki. Paano niyo po na-handle yung ganung ano po, sa relationship? Siyempre nasa sa'yo naman yung dadala mo. Siyempre ikaw nakatanda, ikaw dapat makaintindi. Ikaw dapat mag-gusto mo na. Kasi bata. Baga bata ang isip pa yun. Kaya naman kami naghiwalay. Wala na kaming communication mula naman namatay tatay niya, hindi na siya bumalik. Mami, ano pangalan mo? Nandun siya sa probinsya. Parang Tagal di siya po doon. kayo, no? Nawala kaming contact. Nawalan siya ng cellphone. Yun. Paano po kayo nag-meet ulit? Nag-meet uli. Dahil sa kaibigan ko, nasabi niya, nakita niya yung jowa ko. May nandun siya, tapos kinausap niya. Yun. Hanggang sa nagka-meet kami uli. Edi single din po siya noon that time. Yes. Parehas kayong single. Tapos, nagkabalikan. Ganun lang kasimple. Pero wala man malaman kung ano pong nagustuhan niya sa kanya. Gwapo siya. Maliit siya. Ganun lang. Ganun lang. Maalaga naman. Alaga. Hindi nga, ako nga maalam. Parang wala kang pakialam. May time na gano'n, may malambing siya. Sweet lang, minsan hindi. Pero nag-aaway naman kami, hindi naman ako, pag alam ko nang galit na, ito lang pinapansin niya, tahimik lang. May factor din po ba yung age gap niyo sa relationship niyo? May Factor po siya. Nakaka-apekto. Nakaka-apekto po ba siya? apekto sa iba. Hindi po, Sa inyo po, sa relationship niyo po. May nakaka-apekto po ba yung edad niyo dalawa or Since Minsan naisip ko yun, parang malayo ang agwa. Siguro sa ano yan eh, walang pinipili yan. Sa pag ano yan, sa pasabi ito pagmamahal ko. sa iba? Nakinikinig ka po. Kung parehas kayo, ano, may gusto. Ganun lang yan. Same page sila. Wala namang basihan yun. Meron nga dyan na ano, matanda na, layo ng agwat din. 60. Tapos yung lalaki, 20 o 30, mga ganun. Wala namang pinipili yan. Basta alam niyo po na mahal niyo. Walang pinipili yan, ay, ako sa'yo, matanda ka. Pag nagkagustuhan, gunang ko yan. Yan ang sinasabi ng pag-ibig. Yan ang sinasabi pagmamahal, walang pinipili yan. Kahit bata ka pa o matanda ka na. Basta mahal niyo po yung isa't isa. Ganun lang. At Hindi kapag minsan po ba, naisip niyo po na ano po, magka-anak po kayo? Minsan naiisip ko rin. Pero basta. Naisip ko rin niya. Hindi na po tayo mga bata. Oo. Bahala na lang, ganun na lang. Manda ka na lang ganyan. Wala namang kakagusto sa akin, siyempre. Alam naman na ganun ka. Ah, Jerry? Ramdam niya ang bigat ng bawat kwento ng sakit, pagkabigo at pagkawala ng pag-asa na naririnig niya mula sa iba.
Sa bawat balitang umiikot sa social media at mga kwentong palihim na binubulong sa kanya, unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang larawan ng isang lipunang madalas na nakakalimot magmahal at umunawa. Bagamat ligtas siya sa karanasang iyon, alam niyang bahagi siya ng isang komunidad na patuloy na nakikibaka para sa pantay na karapatan, respeto at dignidad. Ano ba lang sexuality ng partner niyo po? Ano din po ba siya ba? Same lang din. Lalaki. Lalaki. So, nagkagusto ka talaga sa inyo. Ko alam, bakit? Hindi naman ako maganda. Curious, gano'n. Pero, O, sadyang nababaitan lang sa akin. Ganun lang yun. ever since po lalaki. Baka may nakita sa ugali kong okay. Baka yun yung siguro. Ano na po mahal sa inyo? Hindi naman ako magkagandahan. Humble po kayo. Ha? Humble po. Ay, humble. Ano yan? Po. Ano po yung payo nyo na mabibigay po sa mga nahihirapan po na tanggapin yung sexualidad nila? Payo ko? Lalo na po sa mga kabataan ngayon na takot mag-come out, hindi... Ay, ang payo ko lang, huwag nila ikahiyain sarili nila. Huwag nila itago kung ano sila. Ganun lang. Dapat magpakatotoo sila. Ganun. Kasi ano pa rin yan eh, lalabas pa rin yan. Mahalata pa rin eh, kahit itago mo yan. Ganun pa rin yan. Paano naman po yung sa mga magulang ko na hindi tanggap yung anak nila? Kung sa mga magulang, sana tanggapin na lang nilang katotohanan kung anong anak nila, kung anong pagkatao. Kasi sa magulang ko, hindi ko naranasan ganun eh. Yung sabihin na hindi nila tanggap, bubugbugin ka dahil hindi nila tanggap, yun hindi ko na naranasan yung ganun. Okay naman sa magulang, hindi ganun ako. Pero may mga kaibigan po kayo na nakakaranas po ng mga Wala pa sa ngayon. Wala na ako naan. Wala akong nara. Ano sa inyo, madam? Nakain kayo? Mahalaga na magkaroon tayo ng kamalayan at malasakit sa kapwa, lalo na sa mga nakakaranas ng diskriminasyon at pang-aabuso. Ipinapaalala nito na kahit hindi natin direktong nararanasan ang mga hamon ng iba, may tungkulin tayong tumulong sa pagpapalaganap ng pagkakapantay-pantay, respeto at pag-unawa. Ang pagiging mulat sa mga suliranin ng lipunan ay isang hakbang tungo sa pagbabagong makatao at makatarungan. Sa likod ng bawat ngiti ay isang kwento ng tapang at pakikibaka. Sa isang lipunang puno ng mga pangarap at pangako, may mga boses na patuloy na pinapatahimik, mga puso na sinasaktan, at ang mga pangarap na sinisira. Ito ang kwento ng pang-aabuso sa LGBTQ+ community. Mga kwentong hindi madalas marinig, ngunit kailangang maramdaman. Sa ating mga mata, kanila ang hinahanap ang katarungan. Ilang taon ka na nalaman mo na iba ang tinitibok ng puso mo? Actually po, nung kinder po ako, meron kasi akong syempre, friend ko, mga babae, ganyan. Tapos, one time nung nagka-crush kasi ako sa girl. Tapos, parang wala lang, crush ko siya. Tapos, parang hindi ko siya kasi na-realize parang natural na sa akin na, okay lang sa akin na magkagusto ako sa guy and sa girl. Hindi ka ba nagulat na ang gusto mo ay kapwa mo babae? Hindi. Kasi parang sabi ko kanina, natural lang sa akin. Tapos, nako-confuse lang ako sa tao. Kasi, yung mother ko, na parang nahalata niya na I'm more onto sa mga boy stuff. Tapos, napapasama ko sa mostly mga guys. Tapos, ayun nga, parang iba yung treatment ko kapag sa babae na. Tapos,
Wala lang, hindi ako nagulat. Na-confuse lang ako sa sinasabi ng ibang tao. Sama-sama nating kilalanin ang kanilang laban. Alamin ang kanilang sugat at damhin ang kanilang sigaw. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga at ang bawat pagmamahal ay may karapatang mabuhay. Habang lumalaki ka, ano yung mga pagbabago na napapansin mo sa sarili mo na hindi ginagawa ng isang normal na babae? Nung elementary ako, syempre, napapasama na ako sa maraming tao. Tapos, parang yung sa kaklase ko nun, sila, like, circle nila, like, girly talaga sila na pabili ng ganong gamit, ganyan-ganyan. Tapos, yung mga laro nila pang babae, which is, parang hindi talaga ako interesado sa mga ganon. Parang sumasama ako sa mga ka-classmate ko na lalaki before para mag-CF, mag-Dota, mag-LOL, yung ganun. Tapos, before din nun, ginagawa ko nun, may crush kasi akong isang babae that time. Tapos, kinuha ko yung notes niya, tapos ako nagsusulat. Ganun. Tapos, ginagawan ko siya ng kung ano-ano, tapos binibigyan ko ng letter. Kumusta ka? Kumain ka na ba? Si Aya ay patuloy na namumuhay ng masaya. Hindi dahil sa wala siyang pinagdadaanan, kundi dahil sa kabila ng lahat ng sakit, natutunan niyang yakapin ang kanyang sarili. Ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa pagtanggap, at iyon ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Isa siya sa maraming boses na patuloy na naninindigan sa kabila ng sakit at pang-aabuso. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang tapang na humarap sa mundong madalas siyang husgahan. Ang kanyang kwento ay kwento ng libo-libong iba pa, mga sugat na hindi nakikita, ngunit patuloy na nagpapalakas ng kanilang diwa. Ang laban ni Aya ay laban ng lahat ng naghahanap ng katarungan, pagtanggap at tunay na kalayaan. Hindi ba nagtataka yung mga kaibigan mo nung grade school na kung bakit sa kanila ka sumasama imbis na sa kapwa mo babae? Tinatawag nila akong tomboy nun, yung mga yun. Kasi, syempre, may mga girlfriend sila ganyan. Tapos, sa kanila ako sumasama. Tapos, like, lahat sila lalaki, tapos nakikipagtakbuhan ako sa kanila. Tapos, masaya lang, ganun. Tapos, parang hindi naman nila sineseryoso na tomboy nga ako kasi, parang, lang talaga ako, maliksi lang talaga ako. Gusto ko lang talaga yung ganyan. Tapos, ang nakakapansin nun, yung parents ko, which is, na nila na, ganito nga ako kumilos, ganyan. Tapos, parang, pag sa babae, iba yung treatment ko. Parang yung treatment ko, ang care ko about sa kanila. Tapos, pagdating sa lalaki, sobrang tropa ko, ganyan. Parang, nag-warning na sila nung time na yun na baka raw, iba na raw yung maging prefer ko. Parang, baka unti-unti, mapunta na ako sa tomboy nga, sa pagiging lesbian. Ayun. Paano yun? Hindi ba nagsiselos yung mga girlfriend ng mga kaibigan mo lalaki sa'yo? Actually yung may isang circle kasi ako nun ng puro guy, tapos may girlfriend sila. Tapos, one time nun, tinry nila akong abangan sa park nun kasi, kasi nga, yun nga sabi nila masyado raw akong madikit, ganyan-ganyan, parati na lang ako yung kasama ng mga boyfriend nila. Kaso, in-explain ko naman sa kanila nun na wala naman ako interest sa mga mga tropa ko. Kasi tropa ko sila Tapos yun, dun. After nun, nag-break na silang lahat. Anong gender preference mo? Bisexual. Paano mo nasabi na bisexual yung gender preference mo? I'm emotionally, romantically, sexually attracted to both female and male. And sa physical ko ngayon, androgynous ako. So,
Yes. Paano mo na-come out sa mga taong nakapaligid sa'yo yung gender preference mo? Hindi ako actually nag-out. Nagulat na lang sila na may girlfriend ako. Tapos, hindi naman kasi sila, alata naman nila sa akin yun, na ganun nga ako. Pero nagulat na lang sila na may girlfriend na ako nun. Tapos, and nagkaroon din naman ako ng fling na boys and ganyan. Pero mas prefer ko talaga yung girls. Sa kabila ng takot at pangamba, alalahanin mong ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagiging tapat sa sarili. Hindi mo kailangang magmukhang perpekto sa mata ng iba, dahil ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kanilang pagtingin. Huwag matakot ipakita ang iyong tunay na kulay, sapagkat ang pagmamahal at pagtanggap sa sarili ang unang hakbang patungo sa kaligayahan at kalayaan. Hindi mo kailangang magtago at hindi mo kailangang magbago para magkasya sa iba. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagiging tapat sa iyong pagkatao, at isang araw, matututunan mong yakapin ang iyong sarili ng may pagmamalaki. So, ano yung pakiramdam na may girlfriend ka? Ano po, ma'am? Ang saya. Sobrang sarap sa pakiramdam. Magaan siya kasi, kung ano yung nararamdaman mo, napaka-pure niya. Tapos, may mapapagsabihan ka about sa mga stuff na magkoconnect kayo kasi nga, ayun talaga yung pagmamahal. Di ba sabi mo may past relationship ka sa guy? Ano yung pinagkaiba nila? Sa guy kasi hindi siya talaga actually nag-uwi kasi parang lang, yung guy lang yung may gusto sa akin. Though meron naman akong something attraction sa kanya, pero hindi siya ganun ka-deep in terms ng pagmamahal talaga kapag sa babae. Legal ba kayo ng GF mo both side? Po ma'am, hindi po. Bali po sa kanila lang po kami legal. So, sa side mo, hindi kayo legal? Opo. Bakit hindi kayo legal sa family mo? Po kasi ma'am mahirap. Nahihirapan man umamin si Aya sa kanyang mga magulang dahil andon ang takot na baka siya'y hindi tanggapin at husgahan. Patuloy siyang naglalakbay. Ang puso ni Aya ay puno ng pangarap na makita ang pagmamahal at pag-unawa sa mga mata ng mga mahal niya sa buhay. Sa kabila ng takot, natutunan niyang yakapin ang kanyang pagkatao at isang araw umaasa siyang magiging sapat siya, hindi lang sa mata ng iba, kundi sa sarili niyang mga mata. Paano naging mahirap? Kasi po, una pa lang po, hindi na po talaga ako tanggap ng parents ko. Like, as I said earlier po na elementary pa lang po, wina-warningan na po nila ako na parang iba yung kilos mo, iba yung normal na babae sa typical na babae, tas yung kung paano kumilos. Bale, mga high school ako, napasama talaga ako sa guy, sa mga tropa ko. Then, parang one time nun, kinausap ulit ako ng magulang ko, ng parents ko, na kung sabi nila kung tapatin daw nila ako na kung ano ba talaga yung ano ba talaga ako, ganyan, kung tomboy ba talaga ako or yun nga, kung tunay akong babae. Kasi mahirap. Kasi thank you po. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman choice. Parang nature na sa akin na maging ganito, na okay lang sa akin na magkagusto sa kapwa babae. Kasi yun yung nature ko eh. Ayun yung, kumbaga, kapag kay Lord, kinakausap ko si Lord, pag about sa mga nagugustuhan ko, okay lang, parang mas pinapagaan niya pa yung nararamdaman ko. Kasi
pag sa iba ako nagkikwento, parang sinasabi, parang nakukutya pa ako na tomboy daw ako, ganito, ganyan. Na bakit daw, sayang daw ako kasi, kasi alam mo yun, yung, nila na, ako din kasi yung nag-iisang babae sa amin eh. Parang, kung ano ako, dapat yun ako. Pero kasi, para sa akin kasi, babae pa rin naman ako eh. Babae ako. Hindi ko kasalanan na nagkakagusto ko sa kapwa ko babae. Anong reaksyon ng family mo nung umamin ka mismo sa kanila? Mga bandang July or August, I've decided na umamin kasi nang time na yun, may issue rin. Parang na-snitch ako. May nagsabi sa parents ko na, ayun nga, na mayroon akong girlfriend. Then, kinonfronta ulit ako ng mama ko nun. Sabi niya, kung bakit daw ba ako ganito? Ano ba talaga yung tunay na relasyon namin? Kung kung tomboy ba talaga ako hindi. Tapos, in-explain ko sa kanila yun. Tapos, hanggang sa, nasabi ko na talaga na, na babae ako, pero, preferred ko na magkagusto sa magmahal ng babae. Then, sobrang galit nila sa akin nun. To the point na, sinabi ng mama ko sa akin na okay lang daw na hindi niya ako maging anak. Na sinasabi niya na okay lang na mawala ako. Okay lang sa kanya na hindi na ako maging parte ng pamilya. Basta daw, wala raw siyang anak na ganun. Tomboy daw na ganyan. Kasi, kasalanan daw sa Diyos. Sinasabi niya sa akin na okay lang sa akin na maputulan siya ng braso para lang sa ikabubuti ko. Ang sakit, sobra. Kasi, hindi naman ako nagkulang. Lahat ng kaya ko, ginagawa ko para sa amin. Hindi lang para sa sarili ko. naging mabuting tao naman ako kasi ayun naman kasi yun dapat eh. Wala naman akong sa pagkakagusto ko sa babaeng yun. Sa preference ko to, hindi naman ako nakakaapak ng ibang tao. Kaya hindi ko maintindihan na bakit ganun. Kasi kinakausap ko. Actually, lumapit na ako kay Lord dito kasi sobrang naguguluhan na ako kasi bakit parang yung mismo pamilya ko yung sumusuka sa akin. Tas, ayun. Hanggang sa hindi na talaga nila ako tinanggap sa ganun. So, ano yung ginawa mo after mo marinig yung mga masasakit na salita galing mismo sa family mo? Kasi nung time na yun, parang kinakausap ko yung girlfriend ko. Siyempre, kinocomfort niya ako. Ganyan. Kaso kasi, tanggap ko naman sana, mananahimik na lang sana ako. Kaso kasi, merong, physical, na binubugbog nila ako na nung time ng yung reaction ni mama na tinatry niya akong masabunutan. Tapos nung binaba ako, pinapalo ko nung kahit anong makita niya sa gilid. Kung ano lang hinampas niya sa akin. Hanggang sa, syempre, hindi na ako nakakatiis. Sabi ko, lalayas na lang ako. Tapos, tumahimik naman nung mga gabing yun. Parang, nakapag-usap kami.
na mag-reflect daw ako sa mga ginagawa ko. Kaso, nung mga madaling araw nun, inisip ko na maglayas. Hindi dahil sa nagre-rebelde ako. Pero kasi naisip ko na ang burden ko na sa family namin. Na parang kahit mag-stay ako ron, hindi ko na alam kung paano makipag-interact. E di nag-less ako. Pumunta ako sa circle nun. Tapos, chinat ko yung friend ko para sana, samahan ako doon sa circle. Pero, ang nangyari, doon na lang kami sa bahay niya. Kasi mas safe daw doon. Tapos, may access pa sa pagkain nila. Tapos, after ng mga yun, nag-lies ako. Pero, chinat ko yung mga gulang ko, yung kapatid ko, lahat sila. Tapos, ang chinat ko lang sa papa ko nun, na mag-iingat sila palagi, ganyan. Parang, naghuhuling habilin na ako kasi, hindi ko na kaya yung na para sana na, kahit pa paano, mag-gets nila, maintindihan nila yung pinupunto ko. Tapos, mga hapon, bandang hapon, nalaman na ng baba ko naglayas ako. Tinawagan ako ng papa ko, umiiyak. Nasa trabaho siya. Umiiyak yung papa ko. Nagmamakaawa siyang bumalik ako sa bahay. Kasi sobra siya nag-aalala sa akin. Tapos, kachat ko rin yung mama ko noon na grabe yung sinasabi niya sa akin na hindi ba ako naawa sa papa ko. Kasi, siya na lang nagtatrabaho tapos kukonsumin ko pa sa paglalayas ko. Na parang, natitreaten pa ako kasi, parang nakakatakot naman talaga na umuwi sa bahay na alam mo hindi ka tanggap. Na alam mong anytime, anywhere, kaya ka nila saktan. Kasi nasa poder ka pa nila eh. Tapos, ayun nga yung papa ko, umiiyak. Sabi niya, umuwi na raw ako, ganito, ganyan. Pag-usapan natin sa bahay, ganyan. Hayaan ko na raw muna yung mama ko. Kasi, galit talaga siya sa nangyari. Ngayon. Tapos, umuwi na ako nun, yung that day na rin yun. Kasi pati kuya ko, birthday ng kuya ko nun, tas pinapauwi na rin ako. Nasabi niya, yun na lang daw yung birthday gift ko sa kanya, na umuwi ako ng bahay. Tapos, pag-uwi ko sa bahay, parang wala na akong nakakausap dun kasi ang hirap kasi pati yung tita ko ayaw na rin sa akin kasi nga dahil dun. Tapos, after ng mga nangyari, hindi pa rin nila ako tanggap. Tapos, nag-expect sila na nagbago na raw ako. Pero sa totoo, parang na hindi na ako nagkakagusto sa babae. Na tumino na ako. So, after lahat ng mga naranasan mo, kumusta ka na ngayon? Kumusta na ako ngayon? Nabubuhay ako dahil syempre may umaasa pa rin sa akin at gusto ko rin na mapatunayan sa kanila na kahit ganito ako, kahit hindi nila ako tanggap, alam ko sa sarili ko na kaya kong maging mabuting tao sa pamilya ko, sa ibang tao, kung ano man yung
ano ko, at in-nurture ko pa yung sarili ko bilang ako. So, ano yung mga aral na natutunan mo sa mga past experience mo? Sobrang rami. Natuto ko na maging matapang sa kung ano mang gusto mo. Wag kang may stuck sa iisang kahon. Kasi kasi marami ka pang magagawa sa kahon na yun eh. Kumbaga, think out of the box. Siguro, ngayon, hindi pa ganun kalaya, hindi pa ganun kasaya. Pero soon enough, magiging ayos din yung lahat. So, lastly, ano yung mapapayo mo sa mga magulang na hindi tanggap yung anak nila as a member of LGBTQ, and ano yung masasabi mo sa mga kapwa mo LGBTQ na hindi tanggap ng magulang? Kasi sa panahon ngayon naman, marami ng parents na tanggap yung anak nila. Kasi kahit ano naman mangyari, anak pa rin nila yun. As long as wala silang natatapakang ibang tao, go with the life lang. Kasi nasa sa'yo naman yan eh. Kung lumalabag ka ba, kung sa anong religion ka. Actually, labas sa'yo religion dito kasi sarili mo na to eh. Perspective mo na to eh. And then sa mga kapwa ko, LGBTQA+, go with your life. Maging masaya ka kung anong meron ka. Maging masaya ka kung ano mang sino ka. Kasi libre lang mabuhay. Nasa sa'yo na yun kung paano mo to ma-handle. Kung paano ka, kung anong pipilin mo, kung maging masaya ba o ma-stuck na lang sa pagiging blanco. So, maraming salamat po. Hindi ka man tanggap ng family mo, pero kami as your friends, tanggap ka namin. Just live your life to the fullest and just enjoy your life lang lagi. So, ganito lang kasi yan eh. Maikli lang ang buhay, kaya piliin mo maging masaya. And okay lang naman yung ganun, basta wala kang natatapakang tao and alam mo na doon ka mas mag-excel sa bagay na yun, di ba? Kasi, yun nga, sabi ko kanina, maikli lang ang buhay, kaya wag mo sayangin sa mga bagay na hindi mo naman talaga gusto. Ganun. So, yun. We only live once. Lagi mo tandaan. Sulitin mo naman. Yes.